Mabuhay! Welcome back sa Tara Alamin Natin. Last episode, aking pinaliwanag ang stress in terms of our nervous system bilang systemic at biologic. Dito ay inaral natin ang nervous system capacity jar and how we can build capacity. If di mo pa napapanood ang episode na ito, I highly suggest na unahin mo muna ito para mas maintindihan ninyo ang usapin natin today. The link is down below. Importante ang pag-aaral ng stress o traumas dahil sa mga kaalaman na ito, we can better handle our daily stresses and know na we are more powerful kaysa sa mga ito. Last time, nagkwento ako tungkol sa chronic micro-stresses na naiipon bilang trauma sa ating katawan. Ngayon, mag-focus naman tayo sa ibang types of trauma. Alam natin madalas na ang trauma ay more on physical, pero aside from that, trauma can also be defined as dysregulation in our nervous system. It throws your system off, hindi lamang ang central nervous system, kundi ang kabuuan, digestion, immune, muscular, cardiovascular, reproductive. Maraming iba't ibang klase ng trauma na ating naiipon sa ating capacity jar. Merong major shock traumas. Ilan sa mga halimbawa nito ay car accident, assault, fractures, death, abuse, or any major event that shocks your system. Pangalawa ay ang early or developmental trauma. Mga trauma na nangyayari bago ka pa magkaroon ng functioning nervous system or bago pa ma-develop ang iyong consciousness and reasoning. Kasama dito lahat ng trauma ng nanay mo na inilipat sa iyo in vitro. Ito yung sinasabi na ang trauma ay madalas hindi mo maalala o wala kang idea na nag-e-exist pala. Few examples nito ay premature delivery, C-section, or any pregnancy abuse. Ang pangatlo ay ang chronic microstresses of daily living na inaipaliwanag ko na sa previous video. Ang ating goal na sinabi ko rin ng nakaraan is to build capacity for our nervous system. And ang end result ng pag-build ng capacity na ito ay ang regulation ng ating nervous system. Regulation ay maihahalin tulad natin sa graph na ito. Ang line sa itaas ay iyong sympathetic response o para madali nyo maalala, high and fast. Hyperarousal, hyperactivity, sense of danger, fight and flight response, rage and anger. Dagdag ko na rin ang anxiety, panic attacks, pagiging magugulatin, hindi mapakali o restlessness, chronic pain, hindi makatulog sa gabi, at overwhelming emotions. Ang line sa ilalim naman ang iyong parasympathetic response. Kabaliktaran lang ng sympathetic. Lahat naman dito, low and slow. Ito ay hypoarousal, numbness o pagkamanhid, chronic fatigue or exhaustion, despair, sadness, depression, freeze response, flat affect. Anything above and below the line ay masasabi nating dysregulation. Pero hindi ko sinasabi na ito ay mali o tama, okay? It's just that ito ang reaction ng iyong katawan sa threat na dinadanas nito. Ang optimal goal is for you to gain awareness, and if you caught yourself going above or going below, mababalik mo ang sarili mo sa middle. Ang optimal arousal or the middle is the feeling of peace and safety. Meron kang proper social engagement, rest and digest mode, meron mang kaunting variability of ups and downs dahil sa mga stressors na ating na-encounter sa araw-araw, ikaw ay very healthy at regulated to stay in the middle. When I say variability, meron pong ups and downs hindi po ito flatline. Example nito ay having healthy boundaries, taking on tasks and responsibilities, having energy to do other things and to build meaningful relationships, having healthy communication skills, having the energy to keep a healthy diet and exercise, sleeping enough, and feeling well-rested in the morning, at marami pang iba. Bago ako magpatuloy, if ang video na to ay nakakatulong sa'yo, baka pwede naman ikaw ay mag-like at subscribe sa aking channel para ikaw ay laging updated at huwag kalimutan mag-click ng notification bell. Balik na tayo. Kung ito ang regulation, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng dysregulation. Simulan natin sa taong parang red line na ito sa ating graph. Ito yung mga taong mahilig sa go, go, go! Fight, fight, fight! Punta dito, punta doon.
trabaho dito, trabaho do'n. Walang uuwi at walang magpapahinga. Tatapusin ang trabaho, ako ang gagawa lahat. Oh, ito pa, yung mga madaling ma-trigger diyan. May sinabi ka tas biglang yung galit niya halos dumilim na ang paningin nila. At siyempre, pagkatapos ng araw, mauubos din ang lakas ng mga taong 'to. At saan sila mauuwi? Below the line. Yung pakiramdam mo pag-uwi mo na, "Ayoko na, I give up, I surrender, suko na ako, wala na akong pakialam, bahala kayo diyan, I quit, I resign." Mga gano'n. Bibigyan ko pa kayo na isa pang example ng dysregulation. Naituro ko na si red line. Ngayon, pag-usapan naman natin si blue line. Si blue line never na tumaas. Ito yung mga kasama mo sa trabaho o kaibigan na walang pakialam. Wala akong masabi na script para sa kanila kasi in short, hindi sila nag exist sa earth or life. Biro lamang po. Pero sa mga taong to na nasa blue line, madalas nakakapasok pa rin naman sila ng trabaho. Nakaka-function pa rin naman kahit papano sa mga daily roles nila. Pero yun nga lang, without any emotion or motivation, surrender mode na po sila. They just do things to get by. So how do we regulate and build capacity? By identifying and being in tune with ourselves at siguraduhin na kahit anong stress ang dumating sa atin, we can manage to stay in our middle. Kung mayroong konting dysregulation, subukan na makabalik agad. Matapos natin ma-identify ang sensation or emotion, ito na ang next natin gagawin. Accepting and observing the sensations and doing safe release of your emotion if kailangan. Ang simpleng paliwanag dito ay you are moving the stress response out of your amygdala towards your prefrontal cortex. Ang iyong amygdala na part ng iyong brain ay ang stress center. Samantalang ang prefrontal cortex ang area naman para sa regulation ng stress. Alam mo yung pakiramdam pag nasa-stress tayo and you feel like it's the end of the world or maraming masamang mangyayari sa'yo? Ito yung perfect example ng rapid fire ng iyong amygdala. Pero instead na mag-focus ka sa mga thoughts na to sa utak mo, ang tamang gawin mag-focus ka sa mga sensations ng katawan mo. Ang mga halimbawa nito ay sinabi ko na nga sa previous video. Sa simpleng habit na ito, kahit papano, natitigil mo yung pag-fire up ng iyong amygdala na very, very crucial during a stress response. Gayon din, this is helping you to regulate stress and keep you in a healthy midline. Mahaba pa ang usapin na ito. Iiwan ko muna kayo, kaya hanggang sa muli, stay tuned, bye-bye!